Ito ang sentimento ng mga netizen sa social media. Sa totoo lang, etong mga nangyayari natin sa sa social media, yung same mistake na ginagawa ng mga pinklawan nung panahon ng 2016 to 2022. You know what's their mistake? Itong mga pinklawan, they all thought that their voices are loud. Ang naiisip nila, malakas ang boses nila at sila ang majority. In other words, they thought because they are living sa loob ng bubbles. Ang akala kasi nila, maingay na sila, akala nila malakas ang boses nila because akala nila sila nakaka-reach out sa masa. Mali yun. Kaya tingnan ninyo, during the election, lagpak uli sila. Hindi lang yun doon. Hindi lang yun kay Leni Robredo, even the entire Dilawan, Pinklawan, shoot sa Inodoro. Bakit? Nasyak siguro sila doon. Akala nila napapakinggan sila ng taong bayan because they're living sa loob ng bubbles. You understand? So the same mistake we are now committing as DDS yung mistake na nakumit ng mga pinklawan nun. Na ang akala natin nakaka-reach out pa tayo pero hindi na because we are living in a bubble. Lakas ng loob ni Banat may magsalita ng ganun sa mga organizer. Hindi totoo. Sabi ko magalit na ako sabi ko lang sa sarili ko, magalit na kayo sa magalit pero I will tell you the truth. Yun ang totoo. We are living in a bubble. Akala natin napapakinggan pa tayo ng mga nasa labas pero hindi na. You know why? Because of PDEA and bangag issue. Sigurado ako merong mga MDS doon. Sigurado ako may MDS doon. Pero that's the truth. Because akala natin nadidinig pa tayo sa labas. Yung pala, akala nating malakas ang sigaw lang natin to sa isa't isa. Tama, mali. Akala natin malakas yun, pero hindi. Ang nadidinig natin, kapwa nating kasamahan. Ano ang sinasabi ng mga tao sa labas? Yung mga hindi involved, yung majority. Alam nyo ko, no? Ang sinasabi nila, away yan ng Duterte at mga Marcos. Away yan ng mga Duterte at mga Marcos. Kaya kayo ganyan. Alam mo, kaya nga sabi ko sa kanila ang Banateros, we no longer focus on PDEA and bangag issue. Hindi na naging effective yun. Ano ang issue ng mga mamamayang Pilipino? Gutom sila. As a matter of fact, sinabi ko pa nga doon, walang pakialam ang mga Pilipino kung bangag ang presidente nila, di umano. That's the truth. Bakit? Bangag din sila. Marami rin sa mga Pilipino bangag. Ang problema, hindi yun. Ang problema sa kanila, gutom sila. So dapat, yun ang ating focus, gutom. Ipaliwanag natin why we are experiencing this gutom and experiencing this. You know why? Because of corruption. Yung bangag, it doesn't matter to them. Yung mga nasa labas pero sa atin, tuwan-tuwa tayo.